beloved, Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Nako. Pakinggan nyo maigi to, ha? Pakinggan nyo si Sandra. Oo. Alam ko na topic na to ng iba nating mga mga kaibigan at mga kasama. Pero tignan nyo, ha. Siyempre, iba rin yung reaction ko dito. Naloko na. Pasok! Ay nananawagan sa sambayanang Pilipino na itigil nyo nang habang nandito itong gobyernong ito at ang general manager ay ang magnanakaw na Robles, huwag kayong tataya sa loto! Kita nyo, di ba? Kanino na nyo narinig yung ganyang format? Ganyang style. Parang iisa sila ng script. Kilala nyo kung sino, di ba? Naloko na. So parang may may dumidikta di ba? Di ba pwedeng iba-iba naman? Iba-ibang atake. Pare-parehas Mga magnanakaw, itagwin! Mga magnanakaw, itagwin! Mga magnanakaw! O, tingnan nyo. Magnanakaw. Sino ba may issue ng pagnanakaw? Sino kayo may issue ng corruption ngayon? Hindi ba si Sara? Hindi ba si Pulong? Sila ang may issue ng corruption ngayon. Di ba? 51 billion, 125 million, confidential fund. Ano issue ng gobyerno? Ngayon, pasinin nyo, magbasa kayo. Panoorin nyo pa rin para baka sakaling tayo namamali. Di ba? Pero talagang nababasa mo yung mga mga negatibong komento para sa kanila. Hindi ba nila naiintindihan, hindi ba nakikita ni Sara na talagang marami ng mga Pilipino ang nagagalit sa kanilang mga ginagawa? Napakasimple lang naman daw, di ba? Mga comment. Simple lang naman, bakit pa kasi hindi umattend? Bakit pa kasi natatakot? Ano ba kinakatakot? Kung wala namang kasalanan, bakit natatakot? Mga ganun Bakit nga ba kahit na ganun, kasira na nilang lahat? Nilang lahat, para bang baliwala sa kanila. Bakit sobrang protektado nila si Kibuloy? Sabi ko nga nung kahapon, kahit na magkasira-sira ang pangalan nila. Di kaya totoo yung ating hinala at parang gano'n na rin ang hinala ni Risa Hontiveros, ni Senator Risa, na para bang baka kasosyo o di kaya ay ginawa nilang ginawa nilang taguan ng kanilang kayamanan yung Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Mga boss. Di ba? Itagwin! Mga magnanakaw, itagwin! Noong kapanahunan namin, during the 30 Ayan na. O syempre, di ba? Yung kapanahunan daw niya, dapat bida siya diyan, kwento niya yan So lahat ng kwento nila, bida sila. Ganun 'yon. Naloko na. Kapanahunan niyo administration, tuwing may sakuna, Mark, tuwing may sakuna, maglindol, bagyo, o may baha, ang PCSO ay nangunguna sa pagbibigay ng ayuda. Nung mag-ground zero ang Pampanga, dumating kagad ang ating mahal na Pangulo doon at ang hinanap ang PCSO. Kaya takbo kami kagad punta doon. Para bang ikaw lang gumawa niyan Bakit hindi ba ginagawa ng kasalukuyang administrasyon yan? Naloko na. Di ba? Siyempre, ikikwento niya yung ginawa niya. Ibibida niya yung sarili niya. Nandiyan dyan Pero alam niyo, ito, para sa akin, wala nang kredibilidad ito. Kung inyo lang aanalisahin maigi, bakit nga ba sobra silang protektado kay Kibuloy? Tapos makikita niyo yung mga mansion siya kung saan daw na may mansion si Kibuloy o yung isang vlogger talagang proud na proud pa na pinakita yung mansion na parang nasa Disneyland ka. Di ba? Saan kaya kinukuha yung mga pera? Yung ba'y sa donasyon lang? Kayo ba'y naniniwala na magagawang bumili ng mga daang milyong halos bilyon ng halagang na mga jet, eroplano, helicopter, sasakyan? Naniniwala ba kayo doon? Naloko na.
kung lalabas diyan na hindi nila maipapaliwanag kung saan galing yung mga pera diyan, sabihin mo na donasyon. Sa tingin niyo, kakayanin yung donasyon na gano'n para buhayin si Kibuloy ng, parang hari? Pero alam niyo mga kababayan ang napansin ko lang dito mga kababayan, etong mga sinasabi ni Sandra, walang pinagkaiba 'to sa sinasabi ni Duterte, mga vlogger nila, lalong-lalo na si Maharlika. Iisa sila ng sinasabi. Para bang meron silang script na sinusundan. Oo. Kulang-kulang ang nagtatanggol kay Tigsa. 'Di ba mga kababayan, pansinin niyo. Tignan niyo rin yung mga itsura, malayong-malayo sa pisang ko. 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang diyan nung panahon na talaga, 'di ba? Si Takero ang isa sa nangunguna diyan. Oo, pinipilit ako niyan eh. Naloko na. Sabi ko kayang-kaya mo na 'yan. Masyado na silang lugi pagka dinagdagan pa natin ng isang pogi. 'Di ba? Dumagdag pa si Mark Ramos, dumagdag pa si Derek Freddy, dumagdag pa si Lakoy, dumagdag pa si Coach. Muntik pang dumagdag si Sangkay. Naloko na. So eto, tuloy na natin. Nakita namin hanggang sa mga etas na bigay kami. Iba ang ayuda, iba ang financial assistance. Nang magkaroon ng ang Katanduanes, ganun din ang ginawa namin. Sa iba-ibang parte, sa bandang sa norte, nang nagkaroon ng baha. Sa Mindanao, sa Visayas, kagad makikita nyo ang mukha ng PCSO. Pero ngayon, nagkaroon ng baha sa Davao. Maraming sakuna. May nakita ba kayong mukha ng PCSO? Wala! Dahil wala nang maibigay na pera. Dahil hinalo ng Grabe manira, no? Grabe manira. Hindi niya ba alam yung araw-araw na napakahabang pila sa PCSO? Hindi niya ba alam yung mga tinutulungan na iba pa ng PCSO? Grabe. Talagang alam niyo yung mga tira nila, tirang bahala. Basta lang impalapal na. Sabi nga sa amin sa Ilocano, lahat na lang ba iaasahan natin sa presidente? Eto na nga mga kababayan yung sinasabi ni Sandra Cam na walang pumunta, pumunta na nga ang Pangulo dun Ang Pangulo na ang nanguna. After ng isang linggo na banat-banatan nila, si Pangulong Bongbong Marcos, pumunta doon para asikasuhin, para tignan kung ano yung kalagayan. At para pabilisin yung proyekto na bininbin nila na may ron daw pinondohan ng 51 billion. Abay, lintik na yan, kita nyo. Napakalaking halaga wala namang improvement na nangyari. Ay, meron pala. Improvement doon sa mga palasyo. Diba? Pero sino makikinabang doon? Improvement yun ng palasyo na makikinabang ang si Kibuloy. Baka pati si Duterte. Diba? Wala namang mangyayari sa atin kung bumatikos tayo ng bumatikos sa kung sino yung nakaupo. Wala namang maitutulong yan Diba? Kung inyo matatandaan, nung binatbanatan nila ron sa prayer rally nila, pinagmumura nila si Pangulong Bongbong Marcos doon. Pagkatapos, after 1 week, pumunta doon. Hindi ba? Wala si Baste, nagtago. Di ba? Alam nyo, mga kababayan, ito, sabi ni Merlin Pubon, itanong kay Sandra, ipaliwanag niya ang 18 billion na remittance sa panunungkulan niya. Nilang board member, siya, sa Duterte admin. Ito na mga kababayan, ang nangyari nga dyan, ay pinasara ang PCSO sa kabila ng hindi daw nila kung hindi pa na audit ng COA itong 18 billion na hindi na ibibigay sa gobyerno. 18 billion mga kababayan Tingnan nyo. Akala mo kung sinong malinis na nagsasalita. 18 billion yan may nilabas ng data ang COA na audit na nila. Ano ginawa ni Digong? Kunyari ka pa, Digong. Naloko na. Pasinin nyo to. 18 billion mga kababayan. Sa tingin nyo, kaya pinahinto yung mga yung mga lotto outlet nun. Pero isipin nyo rin, kasagsagan din ng pagpapapasok ni Digong ng mga pogo. 'Di ba? Ng mga casino, ng online casino, mga ganyan, 'di ba? Yung online casino, pogo yan kasagsagan yun nun. So, nung pinasara ni Digong, kahit saan lumugar pala. Malikot yung isip natin
Kahit saan lumugar, may kita. Naloko na. Oh, pinatitigil ni Baste yung pinagagawang daan ni PBBM sa Davao. Kita mo, Abraham George, napakasama talaga, ano. Yan ang sinasabi ko, utak dilawan. O sa ngayon, mga kababayan, eto si Sandra, yan na nga. Akala mo napakalinis, pero alam nyo, sila lang ang naipahinto sa kanilang panunungkulan. Yan, yung grupo ni Sandra sa PCSO. Napahinto ba itong PCSO? Siyempre, puro na lang ano bang pinagkaiba niyan? Sinasabi nila kay Presidente Marcos at saka kay First Lady Lisa, 'di ba? Iisa lang, ganun lang din. Pwede nang bumato ng bumato. Eh kung meron kayong ebidensya na magpapatunay, abay ihain nyo diyan sa Senado, ihain nyo sa korte. Oh, buti pa nga si Mel Robles umattend sa sa hearing. Napatawag na pinangungunahan ni Senator Tulfo. Ayun, butata si Tulfo. 'Di ba? Malinis Eh kung meron tinatago ang PCSO, hindi na rin aattend tulad ni Kibuloy, natakot, 'di ba? Nakita nyo, nakipagbalik-taktakan yung general manager ng PCSO diyan sa Senado. Pinatawag, pumunta, sinagot yung mga tanong. Yung mga tanong na mga hindi mo alam din kung saan kinuha ni Rapi Tulfo, puro chismis. Parang tayo rin Naloko na. 'Di ba? Parang tayo rin, puro chismis. Biruin mo yon, yung chismis lang, nasabi lang. Meron daw, nagsabi kasi sa akin na ang mga nananalo ay yung mga kaibigan nyo. Tapos wala naman palang ebidensya. Naloko na. Madali kasing pumukol. Di ba? Madaling pumukol, mga kababayan, ng paninira sa isang tao. Kailangan talagang sumausaw na itong mga ito. Bakit? Wala hindi sila nabigyan ng ng mga oposisyon. Alam nyo bang bumaliktad diyan si Sandra? Abay todo ang paghingi ng sorry kay Laila de Lima kasi isa si Sandra Cram ang sa mga nagdiin kay Laila de Lima. Dito sabi ni Alma Pukan tuwing may natutuklasan na anomalya nung si Duterte ang nakaupo, sinisibak na lang niya para wala nang investigasyon. O, di ba? O, yung mga anomalya yung artista, Cesar Montano, ni Paeldon. O, sino pa? Comment nyo dyan, yung mga may issue. Naloko na. Di ba? Kung kayo, talagang wala kayong alam sa binibintang sa inyo, wala kayong dapat katakutan. Ganun lang kasimple yan. Tulad nga, sinabi ko sa inyo, yung binabanatan nila na kaibigan ng Pangulo at pangalawang Pangulo na ikukonekta nila BBM sa issue, ganun dapat, gawin din niya. Walang kakatakutan, basta pinatawag ka ng Senado at kapangyarihan naman ng Senado na ipatawag ka at makakuha sila ng impormasyon sa'yo. Di ba, si Paeldon, nung natanggal doon sa Bureau of Custom, nilipat lang din sa ibang sabi ni Pachuchoy, Parmali, biggest scam. Ayun na nga, sa politika, meron talagang pagkakataon na hindi tayo magkakasundo-sundo sa mga opinyon. Pero kung ang titingnan lang natin yung mga ginagawa ng mga nakaupo, yung mga di ba? Yan, yung mga ginagawa nito, mga hinayupak na to. Lalong-lalo na itong mga grupo ng mga Duterte group, di ba? Sa tingin nyo, tama pa ba yan? Sobra-sobra na. Yung iba nga, nanggigigil. Gigil na Abay, malupit. Ni Robles para ibigay kay Liza Araneta Marcos at kay Bongbong Marcos. Kita nyo? Kita nyo, ninanakaw daw ang pera ng PCSO ni Robles at ibibigay kay Liza at saka kay Bongbong Marcos. Kininala. Diba? Diba? Kanino galing yung litanya na yan? Litanya ni Maharlika yan. Yung mga malalapit kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady, yun yung gagamitin nila at humagdan papunta kay kay Lisa sa mga issue nila. 'Di ba? Script nga. Tama ka, Boss Letisa, script ni Maharlika yan. Tingnan mo, ginagamit niya Wala ba itong sariling script? Pansinin niyo, lahat ng mga umakyat diyan, iisa sinasabi. Tingnan nyo Ito, dali Si Harry Roque po nagsasalita dahil sinasabi niya kung ano ang tingin kong katotohanan lamang. Fair is fair.
Ano ba naman Ah. ho ang masama sa sinasabi ko na kung kayo'y magparatang, maglabas ng ebidensya? Yan! Naloko na. Sandra, oh! Binabanatan ka ni Rocky. Di ba? Yan. Oh, maglabas daw kayo ng ebidensya. Puro kayo paratang. Otherwise, naninira lang kayo. Oh, naninira ka lang. Sabi ko sa'yo, babanatan ka ni Rocky. Oh, ayan. Di ba? Di ba? Di ba? Naloko na. Naninira lang pala to. Oh. Ay, puro kayo paratang, wala pala kayo ebidensya. Oh. Ano ba naman doon sa masama na sinasabi ko na based on human experience and law is based on human experience, Oo yung nga. mga naninira, may sama ng loob. Ah! May sama ng loob. Narinig nyo? Galing mismo kay Rocky, ano? Oh, ibalik natin to. Ni Robles para ibigay kay Liza Araneta Marcos Yeah. dahil hinalo ng todo ni Robles para ibigay kay Liza Araneta Marcos at kay Bongbong Marcos. Narinig nyo? Oh, pasok, Rocky. Na kung kayo'y magparatang, maglabas ng ebidensya. Otherwise, naninira lang kayo. Ano ba naman doon sa masama na sinasabi ko na based on human experience and Yan. law is based on human experience, Correct. yung mga naninira, may sama ng loob. Ah. Naloko na. Ano kaya ang sama ng loob ni Maharlika, ni Glenn Chong, Vic Rodriguez? Ha? Isama nyo na to. Yung sarili niya, sama nyo na, ha? Oh. Sino pa? Si Sandra Cam. Sino pa? Si Digong. Di ba? Oh. Ayan na. Pambira. Eh, puro pala kayo paninira lang eh. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa at pagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike